Magandang umaga. Ako nga pala si Marklin P. Balani. So ngayon tatalakayin natin ang Pilipinong pilosopo na aking napili. So ang aking Pilipinong pilosopo na aking napili ay si Mark Joseph Calano. Si Mark Joseph Calano ay isang Pilipinong pilosopo at propesor sa Ateneo de Manila University na karaniwang nag-aaral ng relihiyosong karanasan at filosofiya ng pananampalataya ng Pilipinas. Sa kanyang mga sulatin, pinag-aaralan niya kung paano ang mga tradisyon at ritual ng relihiyon ay nagpapakita ng panloob na buhay ng mga deboto at nagbibigay kahulugan sa kanilang Diyos. So ngayon, tatalakayin ko ang isa sa mga sinulat ni Mark Joseph Calano na ang pamagat ay Interiority, Translasyon at ang Devotion to the Black Nazarene. So ang artikulong ito ay nagsasaad na ang translasyon o ang taunang prosesyon ng imahe ng Black Nazarene ay hindi lamang ritual o palabas. Ito ay isang nagpapahayag ng panloob na debosyon at ang malalim na relasyon sa Diyos na kitang-kita sa pamamagitan ng katawan, panata at pakikipag-ugnayan ng puon. So ngayon, ito ang aking thesis o pangunahing idea o artikulo. Ang debosyon sa itim na Nazareno ay hindi irasyonal o basta pamahiin, kundi isang makabuluhan at makabawang pananampalataya ng mga Pilipino na nagmumula sa panloob na panata, isinasagawa sa translasyon, at nagiging tunay na pakikipagtagpo sa Diyos sa gitna ng hirap ng buhay. At ngayon, ang tatlong pangunahing punto ng aking artikulo. Una, panloob na debosyon at dasal o interiority. So ang unang bahagi ng artikulo ay nagpapakita na ang dasal at ang panloob na panata ay higit pa sa salita lamang. Ito ay isang panloob na kilos ng utang na loob at pasasalamat at pananampalataya na nais mailabas at maipakita sa prosesyon ng translasyon. Pangalawa, ang publikong paglalahad ng panata sa translasyon. Bagaman ang vow o panata ay personal at madalas lihim, ito ay ipinahayag at isinasakatuparan sa publiko sa translasyon. Sa prosesyon, ang debosyon ay nagiging komunal o kolektibo na nagpapakita ng relasyon ng deboto sa Diyos sa harap ng iba. Pangatlo, ang pagkikita sa Diyos sa kalye o hierophany. Ito ay na-mention o naipahayag sa artikulo na isinulat ni Mark Joseph Calano. Ang ikatlong bahagi ay tumatalakay sa hierophany, ang espiritual na pagkikita o kabutihang banal sa pamamagitan ng pagpangalap at paghawak sa puon habang naglalakad sa kalye na puno ng hirap at ginhawa. Dito, ang proseso ng translasyon ay nagpapakita na ang pananampalataya ay nagbibigay o nagbabagay at nagsusukat sa karanasan ng mga tao sa totoong buhay.